Samantala, balikan natin si National Food Authority Administrator Larry Lacson para pag-usapan ang pagpapalakas ng palay procurement at update sa 20 pesos na bigas meron na program. Admin Larry, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Ay, magandang tanghali at magandang tanghali sa mga taga-subaybay. Sir, sa gitna po ng pagbaba ng buying price ng mga pribadong traders, paano naman po pinapas ngayon ng NFA ang pagmamapo na buffer stock? Yeah, tama, no? Nung napansin na natin na pagbaba na yung presyo ng mga traders, I think it's in the middle of April, nakita natin pa naging aggressive na sa National Food Authority kung saan tinaas natin ng 25 to 30, no? Para sa gayon ay makabili tayo ng maraming buffer stock, and at the same time matulungan natin yung ating mga magsasaka na nung kasagsagan ng energy crisis talagang tumaas ang lahat ng pati ang inputs at ang crudo tumaas, kaya tayo naman sinalo natin yung presyo para hindi rin malugi ang ating mga kababayan. At patuloy namin ginagawa ito hanggang sa ngayon at hanggat meron pang inaani, no? Kasalukuyan ay nasa kalahating milyong bags na ang aming nabili so far. Okay. At nga po niyan, ayon sa tala ng NFA ng mahigit 11,301 procurement. Well, ang numero unong strategiya nga ay yung maging responsive tayo sa price sa mga localities. Tinaas natin talaga, no? Minimum 2 pesos higher than the prevailing traders price. So yun talaga yun. Hindi lang 11,000 metric tons, nasa 25,000 metric tons na tayo as we speak na nabibili, no? Na mga palay sa ating mga magsasaka. At kaugnay nga po niyan, Admin, pakipaliwanag po, paano po ba nakatulong itong responsive o yung agresibong pagbili ng palay ng NFA para po maprotektahan naman ang kita at kapakanan ng ating mga maliliit na magsasaka? Yung ating magsasaka, no, kung nagbenta sila sa mga traders, ang fresh palay ay umabot ng 16, 17, no? Kami, binili namin yung pagtinuyo yan, usually plus 4 yan. So kung 16 or 17, 20 to 21 yan. Kami naman namili 25 hanggang 30, no? So kaya meron silang extra 4 hanggang 4 na piso, hanggang 9 na piso sa ibang lugar. Kung saan pag nagbenta sila sa National Food Authority ng tuyo at malinis na palay, nakukuha nila yung premium price. Okay. At sa kasalukuyan po, ano pong mga hakbang naman ng NFA bago dumating ang lean months para po madagdagan pa ang buffer stock? Sa ngayon, patuloy tayong namimili, dinadagdagan natin ang ating stocks pa, pero at the same time, gusto nating maubos yung mga nauna pang stocks. At nang sa gayon, lumuwag-luwag pa ang bodega natin pagdating ng susunod na anihan para yung ating mga magsasaka ay meron talagang tatakbuhan. Dahil na pagtagulan na ganyan, no, medyo mahirap ang buhay, mahirap magbenta, basta-basta. So, dapat nandiyan kami sa NFA. Okay. Kumpara po ng mga nakaraang buwan, ano po ang inaasahang epekto sa presyo ng bigas sa merkado ngayong mas aktibo nga po ng bumibili ng palay ang NFA? Sa presyo sa merkado, hindi ganoong kalaki ang epekto ng ginagawa ng NFA, no, pagdating sa pagbili ng palay. Pero doon sa pagbebenta ng 20 bigas, meron na, yon mayroong epekto yan sa ating sa presyo ng bigas sa merkado. Nakikita na natin hanggang alam natin na ang ating mga kababayan pupunta sa mga kadiwa at 20 bigas meron na outlets para makabili ng murang bigas. At sa ganung aspeto, nagkakaroon ng kompetisyon doon sa mga local na traders. So, kanya napipilitan silang magbaba sa tamang presyo. Okay. Kumustahin din namin, Admin, yung inyong pakikipag-ugnayan ng NFA sa Department of Agriculture para po masiguro ang sapat na supply ng bigas at maiwasan nga po ang posible o inaasahang kakulangan sa mga susunod na buwan? Well, lagi naman tayong nakikipagpulong sa Department of Agriculture. Si Secretary Kiko, lagi nagpapamiting yan. Almost weekly yan. Merong rice convergence, merong sa kadiwa.
So, meron pang Stratcom. So, pinag-uusapan natin yan, lahat ng coordination. Lahat yan nakasynchronize ang aming mga aksyon para mas matugunan ng maigi ang pangangailangan. Hindi lamang ng mga magsasaka, kundi pati ng ating mga consumers. Okay. Admin, napahapyawan mo kanina yung 20 bigas, meron na program. Hingi na rin po kami ng update dito. Kamusta na po ito? Yung pagpapalawig po natin ito nationwide. Nationwide, mahigit 1,000 na po yan, pero ang eksaktong datos nasa Department of Agriculture. Parami ng parami. In fact, ang utos ng Pangulo, triplehin ang out ng 20 bigas. At ngayon, kami ay puspusang gumagawa ng mga emergency procurement ng milling services para mas mapabilis natin ang paggiling ng mga palay at ito ay may out as 20 bigas meron na. In fact, kanya nga ako nasa Aurora, hanggang Kasiguran nagpunta tayo. Tinignan natin ang facilities at yung mga 20 bigas outlets para maglalagay tayo ng karagdagang rice milling facilities dito sa Aurora para makatulong tayo doon sa walang putol na supply ng 20 bigas sa probinsya ng Aurora. Alright, panghuli na lamang po, Admin, mensahe niyo po sa ating mga kababayan. Sa ating po mga kababayan at mga kamagsasaka, patuloy po kayong magbenta sa atin sa National Food Authority. At kayo po ang ating inaasahan para mas tumaas pa ang ating buffer stock. At ganun din na para mas meron po tayong maibigay or mailabas na bigas para sa 20 bigas meron na program. Maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, National Food Authority Administrator Larry Lacson. Thank you, sir.